Sa larong ito, may posibilidad daw na mabalian. Sagad sa buto, sakit. Ito ay arm wrestling o kung sa Tagalog, bunong braso. At may mga nakilala kami na hindi raw uurungan ng larong ito. Sa video makikita ang dalawang kalahok sa arm wrestling na talaga namang umaatikabo. Ang isa na paakyat pa nga ng mesa. Sobrang intense naman yan. Ang tanong, may lumagutok din kaya na buto sa dalawang ito? Ang video ay nangyari dito sa Pasay City. At ang mga bida, ang dalawang binatang sina Floyd na mas kilala bilang Batang Halimaw at si Fahad na isang Batang Pasay. Sa simula ng video, kalmado pang dalawa hanggang sa nagsimula na ang bunong braso. Pero bakit nga ba ganun na lang ka-intense ang laban ng dalawa? Ang tinagurian palang Batang Halimaw na si Floyd, dayo lang pala nung araw na yon sa Pasay. Naguna po ako ng champion doon po sa lugar namin, Nueva Ecija. Sa edad na 13, nagsimula na raw siyang maging interesado sa bunong braso. 2023 po, nag-training na po ako. Nakikita ko po sila nagte-training. Nakikisama-kasama lang po ako dati. Tapos, inaya po ako ng utol kasi tinuruan niya po ako ng mga technique. Ngayon, lumalaban na siya sa iba't ibang lugar. Kaya po ako binansagan na Batang Halimaw kasi po halimaw po ako pumalo sa mesa. Meron din pong malalaki po sa akin tapos natatalo ko po sila. Si Fahad, 25 years old, kilala din bilang arm wrestler, siya raw ang #1 lightweight player sa Pasay. Nung 2024 na, nanood ako sa YouTube, wala naman kasi akong coach eh. Baga sarili ko lang. Kung track record daw ang pag-uusapan, may mga panalo na rin siya under his belt. Nagkaroon ako tournament, 4 sa North Caloocan na champion, first place. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinasuan sinera at humiliti sa interes ng online universe. Pero bakit ka ba nag-viral ng mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mo alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Dating ASPI na pakalat-kalat sa kalsada, ngayon ay bumida na sa harap ng kamera. Nagkataon lang kailangan nila talaga ASPI at si Pia talaga yung napili. Tsaka babae kasi si Pia. Maliit na nilalang sa tubig kapag sa balatboy dumikit, lintik kung kumapit. Nyo, tanawa na sa kong pagbirahat. Bata na puwing ng linta. Hindi boxing, hindi wrestling, simpleng bunong braso pa lang yan. E ba't kanyang ka-intense ang labanan? Bawal ang pikunan, ha? Ang bunong braso o arm wrestling ay hindi lang isang katuwaang laro sa kalye o paaralan. Ito'y unti-unti na rin kinikilalang sport sa Pilipinas, lalo sa mga lokal na paligsahan at kompetisyong pampalakasan. Ginaganap ngayon yung mga tournament almost monthly. Usually, pag mga pesta, may mga invitational na ginagawa. Pero initiative na rin ng mga organizer, may mga kanya-kanyang division yan. From lightweight, middleweight, hanggang heavyweight. Ang premyo ay mula 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos depende sa organizer. Ang bunong braso ay hindi tukol sa lakas, kundi kailangan din ng neuromuscular coordination dahil ang technique at tamang timing ang sikreto para manalo sa laban. Ang muscles involved sa bunong braso ay hindi lang biceps. Kasama dito ang brachialis pronator teres, deltoids at forearm flexors. Dami mo alam, Kuya Kim! Matapos ang 3 rounds, hindi nabigo ang Batang Pasay na si Fahad dahil siyang nagwagi sa laban nila ng Batang Halimaw. Ako yung representative ng Pasay Top 1 lightweight eh. So hindi ko pwedeng ipatalo yung lugar ko. Malakas po talaga po si Fahad. Ganun din po talaga, may natatalo, may nananalo. Ang magandang balita, wala na isa sa kanilang nabalian ng buto. Kasama ko ngayon si Calvin, isang batikang arm wrestler sa Pilipinas. Siya ang former top 1 middleweight hammer holder sa Pilipinas pagdating sa arm wrestling. Ilan ang mga natalo mo sa arm wrestling?
Siguro po sa dami pong competition, marami na po. Iba-iba yung lugar po kasi yung nakakalaban namin. Depende pa po sa tournament kung national or local. Meron din po tayong international. Ngayong araw, hahanap tayo ng kakasa sa labanan at matatalo si Calvin sa bunong braso. Let's go. Kasama ko tong dalawang kaibigan natin na si MJ po. Christine po. mga athlete sila. Handa ka bang makalaban itong dalawa? Isa-isa o Hindi, dalawa. Kaya? Ready na kayo? Isa, dalawa, tatlo, go! Tira! Oh! Kaya na yan, kaya yan. Sige, sapahan mo. Gamitin mo yung bigat na katawan mo. Sige na, sabihin mo. Okay, 3, 2, 1, go! Ayan na! Okay. Takbo! Ayan na! Hop! Ay! Naku, sayang! Sayang nakahanda na yung 10,000 ko! Sayang! Kaya niyo mo lumaban sa bunong braso. Isang tao lang kalaban niyo. Let's see. Okay, let's go. Teka lang, medyo mahaba yung kuko nito. Pwede ba palit kayo? Walang kukuha na. Yan, okay. Isa, dalawa, tatlo, go! Oh, medyo nahirapan si Calvin. Ito na. Hop! Medyo, naku, hindi dikit. Ito na! Ito na! Ready? Ready, set, go! Ay! Sayang, naka-ready na yung premyo ko para sa inyo. Pero safe nga ba sa mga manlalaro ang sports na to? Ideally safe siya as long as yung criteria or yung requirements na hinahanap sa'yo is natutupad mo. You're well-trained, stable yung lahat ng areas mo. At the same time, you're able to compete. Ang common injuries doon is yung standard natin na sprains or strains. Bukod doon, madalang mangyari pero hindi imposible is yung fractures. Magkasing halaga ang training at yung strengthening na exercise o yung pagbubuhat mismo, tsaka yung stretching. Katulad ng ibang laro, sa bunong braso ay pwedeng maging intense ang labanan. Pero umapaw man ang emosyon, dapat ay sport lang. Ang pinakamahalaga sa lahat, umuwing safe, panalo man o natumbang luhaan. Dami mo alam, Kuya Kim! Isang palaboy sa kalye noon. Artista na ngayon. Sa eksenang ito ng Encantadia Chronicles Sangre. Ang isa sa mga bida na si Danaya nag-transform bilang aso. Ang labis na kalungkutan na nagtulak sa akin upang maging isang pasneya at takasan ng masakit na naganap. Ang netizens, aliw na aliw naman, lalo pat Aspin o Asong Pinoy, ang binida ng telefantasyang ito. Tuyo ka na. Pero bago siya nagningning, may madilim daw siyang kahapon. Sabi ko, challenge talaga paano ko papaumuhin tong asong to. Paano kaya siya napaamo? Kilala niyo po kung sino to? Yes po yung sa Encantadia, sa Danaya. Oo ha, kilala na siya ng mga tao sa kalsada. Ang famous Aspin natunto namin sa Antipolo. At alaman namin ang kanyang totoong pangalan pala ay Pia. Nung na-rescue ko to, tinawag ko rin siyang Pia is Love, no? Kasi heart, yung marking niya, oh guys, so yun. Oh. Diba? Pakikitaan muna tayo ni Pia ng iba niya pang talento bukod sa acting. Ang kumupkup kay Pia na si Tristan na isang dog trainer. So guys, ang tip ko sa inyo, pag magtuturo kayo ng aso, maganda i-diet nyo sila. No? Usually, ang training ko, bago kumain yung aso, tinitrain ko sila ng umagang-umaga o kaya madaling araw. 7 ang mga alagang aso na nasa pangangalaga ni Tristan sa ngayon. At hindi lang daw si Pia ang artista dog sa kanilang bahay. Nandiyan ang celebrity dog na si Milo na gumarap doon sa pelikula ni popstar royalty Sarah Geronimo. At bidang-bida rin online as Milo and Friends. 2016 pa lang, supplier na po talaga ako ng mga talented dogs. And kasabay nun, yung siyempre naging contact ako ng mga productions ng iba't ibang TV stations. Dito na nga nalaman ni Tristan na naghahanap ng Aspin ng telefantasya na Encantadia Chronicles Sangre para sa role ni Danaya. Nagkataon lang kailangan nila talaga Aspin at si Pia talaga yung napili. Tsaka babae kasi si Pia.
Pero ano nga ba ang madilim na nakaraan ni Pia? Meron isang naging kaibigan ako na grupo, tinatawag na Guardians of the Pearl. Sila yung mga nagre-rescue, tumutulong sa mga stray dogs. So sabi nila, meron daw silang na-rescue yung puppy na pag-ala-gala sa kalsada, napabayaan. Tandang-tanda ako, nung unang dating sa akin ni Pia, kinagat talaga ako ni Pia. So sabi ko, challenge talaga, paano ko papaumuhin tong asong to. Posibleng defense mechanism daw ni Pia ang ginawa niya noon kay Tristan. May matataas sa survival instinct ng mga aspin. Marami sa kanila lumaki sa kalsada, natural sa kanilang pagiging alerto, matatag sa sakit, at maabilidad sa paghahanap ng pagkain at ligtas na lugar. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang unpredictable talaga ng buhay, no? Ang mga dating nasa kadiliman, huwag iismulin. May panahong sila naman ang magniningning. Dami mong alam, Kuya Kim! Sa ilalim ng falls na ito sa Davao Occidental, may hayop daw na umaatake sa mga residente. Ang dami nun dito. Pag-ahon mo, minsan napasama na sa'yo. Parang nakakatakot tuloy maligo. Ang namimeste, hindi raw dambuhalang hayop, kundi maliit pero makapit na linta. Nyo, tanawa na sa kong pagbiraha. Oh, straight, oh. Uy, Ginoo. Ang linta talaga hindi natin mapapansin eh. Minsan hanggang sa mga maliliit na singit ng ating katawan, pati sa mata, kayang pasukin. Kahadlok ba ani mga kautaw? Ginoo ko for... Ang viral video ito, nagpapakita ng 1.5 minutong tanggalan ng isang linta na pumasok sa mata ng isang bata. Ano ang kahinatnan ng bata sa video? Himayin natin ang naging pangyayari. Sa unang 30 segundo ng video, makikita ang mga kamay ng 4 na kataong tulong-tulong sa pagtanggal ng linta sa mata ng isang bata. Graduation po yun. Nagkayayaan po kami na kinabukasan ay maliligo po kami ng falls. Meron kaming mga pupils na gustong sumama. Isa sa mga sumamang estudyante sa trip si Adrian, 13 taong gulang. At siyang makikita sa viral video. Pinayagan po ng mga parents yung mga bata na sumama sa amin kasi po sila po kasi ang may alam kung saan yung falls na liliguan namin. Malapit lang naman sa kanilang mga bahay. Pagdating sa falls, nag-picture taking muna sila. Pero dito rin pumustit si Adrian at excited na tumalon sa tubig. Hanggang sa umahon siyang kinakamot ang kanyang mata. Dahil ang bata napuwing pala ng linta. Pagdilat ko sa kanyang mata, pagkita ko talaga sa gilid ng kanyang mata, parang may pumasok na maliit na uod. Diyos ko, talagang sabi ko sa sarili ko, baka anong mangyari sa batang to, kailangan ko talaga itong makuha. Talagang sobrang takot na takot talaga ako. Bakas ang pag-aalala ng mga kasama ni Adrian. Maya-maya pa, umiglas at pumikit ang bata na tila ba nasasaktan ng mata. Unang 30 segundo pa lang, 3 kamay na ang sumubok magtanggal ng linta sa mata ni Adrian. Pero lahat sila, bigo. Ang lintan ay isang segmented worm at kadalasang nasa freshwater, talagang matindi kung kumapit. Nagtataglay kasi ito ng suction cups na ginagamit nila para kumapit at sumipsip ng dugo mula sa kanilang host. Ito ang nagsisilbing protina nila para makasurvive. Kaya naman may strategy din sila para makarami ng dugo. Ang laway ng linta nagtataglay ng natural anesthetic o pampamanhid sa katawan ng host dahilan para hindi dito agad maramdaman ng sakit. Dami mong alam, Kuya Kim! Tricky din ang pagtanggal dito. Sa higpit ng pagkakakapit, kapag pinilit, pwedeng madamage ang balat natin o kaya na may maiwan ang panga nito sa infected area. Ang teknik ng iba, maglagay ng asin o pasuin ng apoy ang linta. Pero may posibilidad silang sumuka sa sugat at pagsarihin ang infection. Naku, nalinti ka na. May sasabihin ako mga salita, dugtungan nyo, gawin yung isang buong sentence. Okay? Para kang linta. Kumakapit sobra. Ayun. Kanino mo ino-offer yung mga sinabi mo na yun? Sasawa ko. Para kang linta na. Ayaw kong mawala. Ayaw ko mawala. Tama. Para kang linta na. Nakakaubos ng dugo.
Samantala, ang linta sa mata ng bata, pilit pa rin nilang tinatanggal. Ang dulo nito bahagya ng nakalawit. Pero mahigpit pa rin ang kapit. Sa mahigit 1 minutong hilahan, ang madikit na linta, pilit na hinahawakan. Sobra talagang dulas. Sobrang makapit talaga yung linta. Kaya nahirapan talaga akong kunin yung linta. Nang makuha na ang dulo, dahan-dahan tong hinila palabas ng mata ni Adrian. Success! Tagumpay din silang naalis ang madikit na linta. Pero ang tanong, ano ang nangyari sa mata ni Adrian? Si Adrian, malinaw naman daw na mabuti na ang nagay niya. Ang paningin niya hindi naman daw naapektuhan. Parte sa kong anak na si Adrian, malipayon siya karon na nag-eskwela. Kwatong linta na nakuha sa iyang mata, walay infeksyon. Pagtulunan sa kong anak, di basta-basta musalom sa tubig. Basi daghan ang mga linta. Mas mabuti pong madala agad sa doktor para po buo ito makuha mismo ng doktor at mabigyan po agad ng mga lunas katulad po ng antibiotic drops or steroid drops para makontrol agad yung impeksyon at inflamasyon. At the same time, makakatulong po para ma-examine po ng kabuuan po ng doktor ang mata kung may iba pang parte ng mata ang naapektuhan. Ang linta na tinatawag ding limatic, higok at alimatok, hindi daw talaga kontrabida sa buhay natin dahil nagagamit din sila sa paggamot ng ilang sakit. Meron silang hero din sa kanilang salivary glands na isang anticoagulant, kaya naman nakakaiwas at nakakaalis ng blood clot sa katawan. Aba, hero din! Dapat ang mga kaalaman sa ganitong mga bagay parang lintang nakakapit sa atin. Para sa panahon ng panganib, hindi na tayo magpanik. Uy, ginubo. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral. Dito lang sa Dami Mong Alam Kuya Kim! At dapat, kayo rin